Sino po dito ang pumunta sa convention na ito na nag-i-expect na mayroong dakilang bagay na gagawin ang Diyos sa kanyang buhay? I am telling you, hindi sayang ang 2.5 sa pagpunta mo dito. Naniniwala ako, higit pa sa 2.5 ang kayang gawing himala ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, tumayo ka! Naniniwala ako, ang himala, kapangyarihan na ipo-pour out ng Diyos sa buhay mo, hindi kayang bayaran ng 2005. Sabihin mo, hindi ka lugi, huwag kang manghinayang dahil matindi ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sinong naniniwala na may matinding gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Tumayo ka at sabihin mo, God will do greater things more than what could ever imagine. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka. Ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kung pumunta ka dito na hindi ka naniniwala, umuwi ka na. Dahil ang lugar na ito ay lugar para sa mga naniniwala na may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Tumayo ka, kamayan mo ang 5 tao, naniniwala ako. Woo! Panahon na para tumindig ang mga lingkod ng Diyos para i-demonstrate ang kapangyarihan sa buong mundo. Sinong gising na? Ang sabi ng John, chapter 7, verse 37 hanggang 39, ang sabi po ng Bible, sa huli, sinong naniniwala that we are living in the last of the last days? Sino ditong naniniwala na itong takbuhan na tinatakbo natin ito na po yung last na pagpasa ng baton. Ang starting point ng takbuhan ay nung panahon ng mga gawa. At alam natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay mayroong mga signs. At lahat ng signs ay atin ang naranasan ng mga nauna pa sa atin, ng mga nagkamatay na. Tayo po ay nasa huling takbuhan na. At kung kayo ngayon ka pa mamumuhay sa kasalanan, ngayon ka pa magbabackslide, I am telling you, sayang naman. Sabihin mo sa iyong katabi, ito na yung panahon. Hindi para mamuhay pa tayo sa kasalanan. Ito na yung panahon para lumakad tayo sa kabanalan. Bakit? Sapagat tayo po ay tumatakbo sa huling takbuhan. Malapit na tayo sa finish line. Now, sabi ng Bible, sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus. Kasi alam niyo po, sa Israel, sila po ay nagse-celebrate lagi doon ng feast. Ang pine-celebrate nila po doon yung kung paano po sila nakalaya doon sa pagkaalipin sa Egypt. At sila po ay dumaan sa ilang at ang Panginoon po ay nagpabukal ng tubig sa isa pong malaking bato nung sila po ay wala pong maiinom. At yun po, sa tuwing magkakaroon po sila ng feast, lahat po nang nangyari doon sa dinaanan nila sa Egypt, parang nire-reenactment nila. Kagaya po sa amin, pagka po mayroong festival, Bangos Festival, basta lahat po ay nagpaparade. Tapos yung iba may mga bit-bit na lambat to remind them that this is our city. Nagko-costume na parang pangbangos, ganon. Ganon din po ang ginagawa nila pag nagpipesa sila. At doon po sa gitna ng feast, meron po doon isang malaking bangay na punong-puno ng malaking tubig. At sa bisperas ng pista, meron pong hawak na malaking pamalo ang high priest. At pagkatapos ay hahampasin po yun para pag ito po ay na-break, yung tubig ay dadaloy. Yun ay symbolizes ng nangyari sa kanila doon po sa wilderness. Ngayon, nung kalagitnaan na po ng pista, hahampasin na yung palayok. Biglang sumigaw ang Panginoong Hesus, ang nauuhaw!
Biglang napatingin lahat sa kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong hanapin ang himala. Huwag mong tingnan ang milagro. Ang tingnan mo ay ang pinanggagalingan nito kung sino. At yun ay si Jesus. Sabi niya, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sino dito ang nauuhaw sa Diyos? Sino dito ang nauuhaw sa kapangyarihan ng Diyos? Yung nag-live ka pa, umabsent ka pa sa school, para ka lang pumunta dito. Ipinag-pray mo na, Lord, sana walang pasok. Ipinag-pray mo, Lord, sana payagan ako ni boss. Lord, sana payagan ako ni Mrs. Absent muna ako sa paglalaba. Nauuhaw ako sa presence ni Lord. Sino dito yon? Sino dito yon? Sabi ng Panginoon, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Inom lang ng inom. Habang nakikinig ka, sulat lang ng sulat. Type lang ng type. Amen lang ng amen. Claim lang ng claim. Tanim lang ng tanim. Lundag lang ng lundag. Palakpak lang ng palakpak. Uminom ka ng uminom. Bakit? Pagpunta mo sa church mo, pagtayo mo sa pulpito, kakanta ka, magpipreach ka, may parang tubig na gripo na bobulo sa'yo. Dati noon, pihit na ng pihit si pastor, wala nang lumabas eh. Wala nang tula. Yung mga leader natin, wala nang ibuga eh. Ha? Paulit-ulit na lang yun ang kanta. Wala nang lumabas eh. Pihit ng pihit. Tigang na. But I am telling you, something great will happen in this place. Inom nang inom sa convention. Sabihin mo sa iyong katabi, inom lang ng inom. Bakit wala akong mainom? Sabihin mo sa iyong katabi, inom lang ng inom. Bakit? Sigurado ako, pagtindig mo sa harapan ng pulpito, hallelujah, maraming uhaw doon sa kongregasyon. Do you believe that? Para kang gripo na magre-release sa mga tao ng buhay. At sabi, ang tinutukoy daw po ng ating Panginoon ay ang Espiritu, banal na Espiritu, na tatanggapin. Sinong naniniwala ditong mayroon siyang tatanggapin? Pihin mo, nagbayad pa ako ng kalahating registration. Nakipag-away pa ako na pwede bang may discount? Tapos wala akong matatanggap. Hindi ako papayag sa konbensyong ito. Naniniwala ko, marami ditong may matatanggap mula sa Panginoon. Sino kaya yon? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Naniniwala ako, ngayong konbensyong ito, may tatanggapin ka mula sa Panginoon. Sino yung naniniwala na meron siyang tatanggapin? Yung parang nanggigigil. Sabihin mo sa iyong katabi, yung parang nanggigigil ka, may tatanggapin ako. Dapat, hindi ka lang basta nabibigay, yung parang nanggigigil ka. Lord, Lord, may tatanggapin ako. Yung increase. Ang sabi ng Panginoon, ng Bible, ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang tatanggapin ngayon. Sino yon? Yung mga nananalig sa Kanya. However, sabi ng Scripture, hindi pa, ano daw? Hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu sa panahong yon. Bakit? Sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Yan pong panahon ng sinulat yang katagang yan ay may kaibahan sa panahon natin ngayon na bumabasa ng nakasulat na yan. Bakit? Sa panahong iyon, sabihin natin, noon yan, hindi pa naipagkakaloob dahil hindi pa nagaganap ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Pero, naganap na
ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya yung hindi pa na ipagkakaloob, I am telling you, sa panahon natin ngayon, na ipagkaloob na. Sa mga taong nanampalataya, tumanggap kay Jesus, I am telling you, na ipagkaloob na. Sabihin mo, natanggap ko na. Nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo din ang kapangyarihan ni Jesus. Kapag kayo po ay bumili ng padlock sa hardware, you don't need to go to the wet market to buy the key. Kapag bumili po kayo ng padlock, you don't need to go to the wet market to buy keys. Bakit? Dahil nung bumili ka ng padlock, kasama na ng padlock ang susi. All you have to do is to find the key and use the key to open the padlock. Hallelujah! Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 32, kung naibigay si Jesus na kanyang bugtong na anak, hindi niya ba kayang ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kaya nung tinanggap mo si Jesus, kasama na yung kapangyarihan na tinanggap mo sa buhay mo. All you have to do is to activate the power within. My message to this morning para sa ating lahat, activate. Sabihin natin, activate the power within you. Sinong naniniwala ditong may kapangyarihan siya? Noong pong magkaroon po ng pandemic, alam natin na halos tayo ay hindi nakalabas. Lahat, sa bahay lamang. Ako po ay meron pong sasakyan na ginagamit na service po natin para po sa church. Dahil nga po pandemic noon at nasa bahay lamang po tayo, nasa parking po, malayo po sa bahay namin, yung pinagpaparkingan ng sasakyan. So sa madalit salita, inabot po ng isang buwan na hindi ko po ito napaandar. At nung tapos na po ang pandemic, dahil sa katuwaan kong lumabas, pwede na daw lumabas, ay di pinuntahan ko po yung sasakyan at akin po itong pinaandar. At nung akin po itong pinaandar, ay hindi po umandar. Bakit hindi umandar ka ako? Bago naman. Pero bakit ayaw talagang ma-start kahit anong gawin ko? Yun po pala, ay dahil matagal lang hindi pinaandar, nasira na ang baterya. The power that is in you, if you do not use it, you will lose it. Naniniwala kayo na yung kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos kapag hindi mo yun ginagamit, ay pwedeng mawala sa iyo yun. Naalala niyo po yung binigyan ng 5, 2, and 1 talent? Isa na nga lamang. Yung ibinigay sa kanya, tinamad pa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi mahalaga kung gaano karaming gifts ang tinanggap mo kay Lord. Ang mahalaga, ano man yung na-receive mong gift kay Lord, ginagamit mo yon for the glory of God. Now, kailangan nating i-activate yung power ng Lord. You must believe. Nung ikaw ay tumanggap kay Jesus, you have the power within. Narinig ko nga kay Bishop yung meron daw po tayong built-in power. Sabihin po natin, built-in power. So ano pong ibig sabihin nito? Dapat mong paniwalaan na mayroon ka noon. Unless na maniwala ka na meron ka ng isang bagay, hindi ka magpapangsyon sa bagay na ito. Pero kapag naniwala ka na meron ka nito, ikaw ay magpapangsyon ka dito at gagamitin mo ito. At mararanasan mo ang benepisyo ng isang bagay na ito. Ngayon, you must believe that you have the power within. Yun nga po mga unbeliever, they also believe in the power within. Yes, kahit unbelievers, kahit mga psychic, kahit mga witch, they believe in the power within. Si Bruce Lee, he believes in the power within. Just empty your mind and believe in your potential. Yung mga motivational speaker also, they believe in the power within, like Tony Robbins. Ang lahat, ang mga abularyo, they believe in the power within. Kaya lang, ang pagkakaiba
Ay saan galing yung kapangyarihan na sinasabi mo na nasa sa iyo? Tanungin mo nga, saan kaya galing yung kapangyarihan na meron ka? So merong tatlong source ng power. Human power, ano yung isa? Demonic power, and God's power. Yan tatlong power na yan, nag-ooperate yan dito sa earth. Na-encounter natin yan day by day. At minsan, ang akala ng ibang mga Kristiyano, they are operating in the real power. But the truth is, either they are operating in human power or demonic power. At ang tatlong power na ito ay nagpapatagisan ng kakayahan. Alam niyo po ba na yung God's power ay sinisikap na lampasan ng human power? Ang Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit, di ba ga? Through human power, kaya na rin gumawa ngayon na magpapagaling ng may sakit. Naniniwala kayo? Dati noon, pag masakit ang ulo mo, masakit ang tiyan mo, magpa-pray ka, magpalehens ka sa prophet, at ikaw ay gagaling. Tama? Eh ngayon, magpa-check ka po sa doktor at magpareseta ka at mawawala ang iyong sakit ng ulo. Nawawala ba? Nawawala through the human power. Yung mga sakit sa bato, sakit sa abdo, na tanging dati pag inilay hands lang, doon lang gagaling. Ngayon, kaya ng operahin, kaya ng i-laser, matunaw ang mga bato at mga sakit-sakit. Di ba? So, yan ang kakayahan. Ay gayon din, ang mga demonic power, nagpapagaling din sila. Di ba? Nagpapagaling din. Gumagawa sila ng miracle at sinisikap nilang malampasan ang God's power. Pero itong sasabihin ko sa inyo, pag samasamahin man ng human at demonic ang kanyang power, hindi niya kayang lampasan ang power na tunay na power, ang power ng Diyos. Noong pong kamakailan, mayroon pong nag-message po sa akin. Isa pong kapatiran na ang kaibigan niya po ay galing po ng Italy. Ito daw po ilang buwan na nasakit po ang kanyang tiyan. Sakit na sakit, di nga po siya makapagtrabaho, laging umang-absent. So ang ginawa po niya ay nagpatingin po siya sa doktor. Chinek up ng kung ano-ano at gumastos po ng euro, malaking halaga. Pero wala pong naging finding sa kanya. Umuwi po sa Maynila, nagpatingin sa magagaling pong ospital, St. Luke's, gumastos po ng malaki. Pero hindi rin po nakita kung ano mang sakit. Pero siya po ay hindi maikakala sa kanyang sarili dahil lagi po itong sumasakit. Kaya nga po siya umuwi dito para magpagamot kung ano ba yung kanyang sakit. So siya po ay desperado na siya po ay gumaling. So kaya lumapit siya kay Mang Kopweng. Pero wala pa din pong naging kagalingan na naranasan niya sa kanyang buhay. Masakit pa rin, gayon pa din. At nabanggit sa kanya ng kanyang kaibigan na kung gusto niyang magpa-minister sa pastor ng JA1, palibasa, kakilala tayo ng kapatid nating ito, doon tayo pumunta kay Pastor Cleo. Imagine, galing pa po ng Tarlac, pumunta pa po ng Dagupan, isang van po sila na pumunta po doon, buong pamilya. Ngayon, sinabi niya po na ganun nga po ang nangyari. Sabi ko, nilapit na ninyo sa doktor, magagaling na akong doktor. Pati sa konduktor, walang naging resulta sa kwak doktor. Wala namang naging resulta, gayon pa rin. Alam ninyo, mga kapatid, meron pa akong kilala, sabi ko sa kanila, isa pang magaling na doktor. At inintroduce ko po sa kanila si Jesus. Sabi ko sa kanya, kalumapit at siya ang magpapagaling sa iyo. Ayokong ibida ang aking sarili. Baka hindi rin gumaling. Sabi ko, ang alam ko, merong magaling na magpagaling. Yun ay si Jesus. Gusto mo, tulungan kitang lumapit sa kanya. Ay sige daw, alam mo yung mga taong desperado, talagang wala nang imin na lang ng imin, walang kontra-kontra. Imin. Ganon. Ay di gayan, mag-repent ka kako muna. Nung nagre-repent na, biglang nangatal. Biglang, sabi ko, arami karga. So to make long story short, kinulang lang naman pala po siya. And when we cast out the spirit, immediately nawala. The pain has gone.
Nawala. Nawala yung mga sakit niya, nilagyan pala ng sili. Naubos na ang lahat ng sili sa Nueva Ecija, napalagay doon. Pagkatapos, umuwi na at magaling na, ngayon nasa work na uli. Alam niyo po mga kapatid, kahit papilitin at sikapin ng human and demonic power na lampasan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nila kayang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, pwedeng gayahin. Naalala niyo po ba ng panahon ni Moses? Nung si Moses ay nag-demonstrate ng power sa harap ng Pharaoh, nag-demonstrate din yung mga magician, di ba ga? Ginaya din. Pero dumating po yung point, ang sabi nila, Diyos na ang may gawa nito, hindi na natin kaya to. Nabasa niyo po ba yon? Yes. Kaya nais kong malaman ninyo na ang kapangyarihan na mayroon ka ay higit pa sa kapangyarihan na kumikilos at gumagalaw sa mundong ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Lord. Nang tanggapin mo siya, you had the power within. Pinipilit, ginagaya ng human, ng demonic, pero hindi niya kayang lampasan. Naalala niyo po ba nung panahon ni Elijah? Through the power of God, kaya niyang i-transport ang human body into another place. Nabasa niyo ba yon? Si Felipe, nangyari yun eh. Kay Ezekiel, nangyari din, tinatransport talaga, pumupunta sa kabilang lugar. Pero alam niyo po, ginaya din po yan ng human. Gumawa ng drone, gumawa ng kotse, gumawa ng eroplano para i-transport. Di ba? At gumawa pa nga ng spaceship para yung tao ilipad sa buwan. Nakikita niyo po ba yon? At ginaya din ng demonic power. Kaya kita niyo mga aswang, nalipad din. At saka manananggal, mangkukulam, nasa kay sa walis. Pero ako'y naniniwala na hindi nila kayang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kahit human power, nagkakaroon lamang ang human ng power dahil doon sa kakayahan, kaunting kakayahan na bigay ng Diyos sa kanya. Ang naging problema nga lamang ng human, akala niya dahil nakakagawa siya ng mga dakila at kamanghamanghang bagay, akalay siya. Pero hindi nila alam na bahagi lang yun ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos Ama. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong ipagmamalaki ang iyong sarili. Ang ipagmalaki mo, ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag lalaki ang ulo. Baka magsikip ang helmet of salvation. Hindi mo maisuot sa iyong ulo. Ilagay mo sa siko. Now, tayong lahat ay mayroong kapangyarihan. At ano ba ang kapangyarihan natin? Tingnan ninyo, sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 2:4, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the power of the Spirit or Spirit power. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, our great power. Sabihin natin, great power. Yung palang power na meron tayo ay hindi lamang basta ordinary power. Sabihin mo sa iyong katabi, the power that is within you. It not just an ordinary power. But, isigaw natin, but great power. At sabi ni Paul, our great power ay kanino galing? Not from ourselves. Hindi yung nakapagpalayas ka lamang ng diwindi, akala mo yung mas magaling ka pa kay Bishop. Kung umasta, sabihin mo sa iyong katabi, huwag naman ganun. Hindi iyo yung power na iyon. Ipinagamit lang sa iyo. Na ang purpose nun ay luwalhatiin mo ang may bigay noon. Now, what God's power can do to us? Ano ba ang silbi ng kapangyarihan ng Diyos na nasa sa iyo? Hindi ibinigay sa atin ang kapangyarihan na yan
para lang tayo kiligin. Not just for spiritual picnics o para lamang tayo ay mahay. Hindi yon. Yon ay may layunin, kaya ibinigay sa atin ng Panginoon. Gagamitin mo yan. Kasi kung hindi mo rin lang naman gagamitin yan, kukunin niya ng Diyos at ibibigay doon sa taong gagamit nito. Now, number 1 na nakita ko mga kapatid, anong ginagawa ng kapangyarihan? God's power enable us to perform miracles. Sabihin natin, God's power enable us to perform miracles. So, sino ang gumagawa ng miracles? Yung power ng Lord sa iyong buhay. Sabi po sa Mark chapter 16, verse 17 sa Good News Translation, believers, may mga believers ba dito? With S. Believers, it means many believer. Believers, what? Will be given power to what? To perform miracles. Hindi sinabi niyang the reverend, the pastors only, or the bishops only. Mapapansin niyo po, walang title. Ang sabi lamang ay believers. May mga believers ba akong kausap dito? Sabihin mo sa iyong katabi, ang pangakong yan ay sinasabi ng Diyos para sa iyo. Believers will be given power to perform miracles. When we say miracle, no scientific or human wisdom can explain it. Pag yan ay kaya pa ng analysis, parenthesis, hulalysis, and scientific cases na ipaliwanag, yung ginawa mong iyan ay hindi pa natin kayang masabing miracle yan dahil kaya din namang gawin ng iba. Dahil sabi po ng Job chapter 37 verse 5, kapag daw po ang Panginoon ay nagsalita, sa isang salita ng Diyos, ang milagro ay nangyayari. Sabihin mo sa iyong katabi, marami tayong nababasang salita sa Bible, marami tayong naririnig na preaching, pero naniniwala ka merong isang salita, merong rhema words kang maririnig. At yung rhema words na yon, mga kapatid, yon ay magpe-perform ng miracle sa iyong buhay na hindi mo kayang unawain kahit isiping mabuti. Sa dami ng mga mababanggit dito ng mga preachers na salita, pero ako'y naniniwala, merong strong words kang maririnig na yun ay panghahawakan mo, and that word can change your life forever. May magtre-trending na salita. Sabihin mo sa'yo, katabi magtre-trending na salita. Sinong naniniwala doon? Last year nga, may nag-trending ang salita dito. Ano gayon? Panty liner. Wag naman gayon. Baka mamaya bus liner na. Alam mo, sa puso mo yon, merong strong word. At yung word na yon, kapag kumilos ka doon, may milagro. Diba? Sabihin mo sa iyong katabi, isang salita lang ni Lord na matanggap ko na magrema sa puso ko, tapos na ang lahat ng problema ko. Kung yan ay pastor, meron lang isang word na pakawalan si Lord sa atin sa convention. Nako, sigurado, bayad na ang lupa, tapos na ang building, tapos na ang problema. Hallelujah! Sinong naniniwala doon? Yung may problema ka sa church ninyo na hindi mo alam kung paano aayusin, I am telling you, isang word lang ni Lord na bibitawan niya sa convention ito. Hallelujah! Miracle will begin to take place in your family, in your business, in your church, in your ministry. Kaninong ministry yun? Sabihin natin, miracles. Hindi kayang ipaliwanag pag miracles, hindi kayang unawain. Meron pong isang kapatiran na siya po ay sumasakit po ang kanyang gallbladder dahil meron po siyang multiple gallstone. So sabi ng doktor, kapag iyan sumakit uli, ay pumunta ka na, magpa-admit ka na
at ikaw ay uoperahin na. So, maghanda ka ng 50,000 dahil uoperahin natin para matanggal yung bato diyan sa iyong abdo. So, ay nung sumakit nga po ulit ang kanya pong tiyan, so sabi po nung mag-asawa, bago tayo pumunta sa ospital, ay magpa-pray muna tayo kay pastor. Pumunta po sa amin, sa church, at nagpa-pray, humingi ng basbas. So iniisip nila, sana hindi pasmahin ang doktor, hindi mangatal, hindi sila singilin ng malaki. Hindi nila alam na yung doktor na magpapagaling pala sa kanila, na kanilang lalapitan ng oras na yon ay walang sisingilin. Pumunta po doon, pagod na pagod pa nga po ako eh. Galing po ako ng Maynila noon, kakadating ko lamang po. Yan po ay Friday. So nung akin pong ipinag-pray, bigla pong nangisay po siya. Tapos, alam naman natin, pag gayon, either gutom, walang pera, o demonyo talaga. Ganun lang yun. Akala mo, naongol, demonyo, gutom lang. Ay di nung ipag-pray natin, to make long story short, madami po pala siya pong karga. At may mga human spirit, tapos nilagyan ng bato pala siya sa tiyan niya. So pagkatapos mo kasaot yung spirit, instantly nawala na po yung sakit po niya, hindi na dumiretso ng ospital, umuwi na ng bahay, at hanggang ngayon hindi na na-opera. Nakalibre ang kanyang 50,000. Yun naman po nating isang kapatid, sumakit naman po ang kanya pong yung likod, na meron daw pong tumubong parang bukol sa kanyang sa kanyang spinal cord. Nung nagpatingin siya sa doktor ay sabi, opera. Yan. Alam naman yan opera. O kano ang magagastos? Maghanda ka ng mga 120 to 150. Alam nyo naman, pagka-opera, talagang kailangan ng pera. So yung kanya pong mga ka-office mates, sabi na magpe-pledge, magbibigay ng donation para ma-gather nila yung 100,000 para doon sa kanyang operation. So sabi niya, ay bago siya magpa-opera, ay di magpa-pray muna sa pastor, at para hindi pasmahin ang doktor sa pag-opera. Nung ating ipinag-pray pong ganyan, ay biglang nangisay na naman. Alam na naman natin yun, pag nangingisay na gayan May karga na pala naman po. At human spirit din. And to make long story short, when we cast out the spirit, nawala na po yung sakit niya sa likod at hindi na rin po nakapagpa-opera. Naging bato. Nawala, natanggal. So nakalibre na naman ang 150,000. Nakaka-200 na ako kung ako'y naningil. Ayun na naman, isa. Naman, sa mata naman niya ang may diferensya. Yung pumutok ang ugat niya sa mata niya. Sabi naman ng doktor naman, ay, opera na naman. Ay di, gayon, ang nangyari na naman, papapray uli kay pastor para... Anong ating ipag-pray? Human spirit po uli. At pagkatapos ay yan pala nilalagyan ng lupa yung kanyang mga mata. Kasi kaya ooperahin daw. Kasi baka daw sabi ng doktor, baka lilipat daw sa kabila. So mabubulag siya. So ano po ang nangyari? When we cast out the spirit, hallelujah, hindi na naopera ang mata dahil luminaw na. Naka-libre uli ang 50,000 niya. Naku, nakaka-250 na ako Sabi, Pastor, TY. Sabi ko sa inyo ang miracle, libre. Sabihin mo sa iyo katabi, pag hindi mo ginamit ang milagro, nako, magagastosan ka ng malaki. Hallelujah. Sinabi ko po sa iyo yon, mga kapatid, sa inyo dito sa convention, I'm not saying na ako'y super power, super anointed. No, kaya rin naman yung gawin ni Rev Edwin, ni Rev Ito, ni Rev Johnny, ni Rev Marcel, ni Rev Alice at lahat ng mga pastor dito. Sinasabi ko lamang, mga kapatid, na hindi lamang po sa pastor iyon. Hindi lamang sa bishop. Dahil sabi,
sa Mark 16:17, believers. Ay, believers ka baga? So, ibig sabihin niyan, yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Bishop to perform miracles, kina Rev Edwin, Rev Ito, Rev Wilson, yun din ang Diyos na nagbigay sa iyo ng power na yun. All you have to do is to practice it. Use it. Hindi yung pagka mayroong masakit, nasaan ba si pastor? Hintayin natin si pastor. Kailan kaya dadating si pastor? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw na, tirahin mo na, pagpraktisan mo na. At magugulat ka, pag kilos ng Diyos, hallelujah, mas masaya ka pa doon sa gumaling. Sino dito yung naka-experience ng ganyan? Nag-minister ka nung makalaya, abay, parang mas masaya ka pa para bagang ikaw ang diniliverance. Yehey! Nakasulat na din pala ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sa wakas. Pangalawa, God's power gives us boldness. Sabihin natin, boldness. To cast out evil spirit. Huwag kang magpapalayas ng demonyo. Gamit ang human power, baka ka masukahan. Baka masampal ka lang. Baka mahubarang ka. Naalala niyo yung mga anak ni Esiba? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Na ipinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus. Ay kayo. Tapos, niluray-luray yung damit. Nabasa niyo po ba yun? Naalala ko nung young people pa kami diyan sa student center. Kainitan pa noon ng deliverance. May estudyante doon sa student center na poses. Yun naman mga nandoon na Kristiyano raw din sila din. Panay, Jesus name, lumayas ka. Sabi nung poses ikaw nga hindi nagbabasa ng Bible. Hindi ka nga nagpre-pray. Tapos papalayasin mo ako. Kapatid, mapapahiya ka lang. Kapag nagpalayas ka ng demonyo, gamit ang iyong human ability. Yes, dahil kilala ng demonyo kung sino ang may kapangyarihan. Takot sila doon. Kaya maganda yung kahapon mamuhay sa kabanalan. Dahil pagpapalayas ka ng demonyo, tapos namumuhay ka sa kabalbalan. Ha! Kilala ko ikaw. Nanonood ka ng bold. Diba? Tabi tayo habang ka nanonood. Kilala ko yung iyong boyfriend sa Twitter at saka sa FB. Oh. Diba parehas kayong lalaki? Kapatid, alam ng demonyo yan. Kita nila sa kanilang screen. Kaya napaka-importante sa deliverance ang nalakad sa kabanalan. Ang nalakad sa kabanalan may boldness. Naniniwala kayo? Naalala ko yung ang crusade pa noon doon sa Kumintang. Alam niyo naman si Bishop, 10 nights. Tatawag ako dito na magpapalayas. Ang CR nun, maliit lang, doon sa Kumintang. Naku, makikita mo yung mga usang nagtatayuan, napunta sa CR. Kitang-kita mo yung mga walang boldness. Kaya kapag ka ikaw ay may ginagawa kang kasalanan, you will lose your boldness. Tama ba ka? Now, the power of God gives us boldness to cast out evil spirit. Di ba tinawag ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad sa Luke chapter 9? Then, Jesus called together His disciples. Sino dito ang naniniwalang siya'y disipulo ni Kristo? Ito, ang disipulo ni Kristo, tinawag ni Kristo. Hello? Pag disipulo ka, ikaw ay tinawag. Amen? At pag tinawag ka, may ibinigay sa iyo si Lord. Hindi ka po pwedeng susuguin pagkatapos wala namang power. Ikaw gay, anak, pumunta ka nga dito, bumili ka nga ng mantika.
By faith. Pwede ba yun? Hindi. Pag mag-uutos ka sa anak mo, are ang pambili, may ibibigay kasi sinusugo ka. Gayon din si Lord. Pag tinawag ka, ibig sabihin niyan, susuguin ka. Amen? At pag sinugo ka, hallelujah, may ibinigay na kapangyarihan sa iyo ang Panginoon. Amen? Sabi ng Luke chapter 10, verse 19, I have given unto you, what? The power and authority to tread on. Alam niyo po yung power na ginagamit nating word na power sa English, yan po ay, ang translation sa Greek word ay dunamis. Dunamis. Diyan galing yung salitang dynamo, sa English dynamic. Na ang ibig sabihin po ng dunamis ay power, might, and strength or ability. Yung ability is also a dunamis. Now, binigyan daw po sila to what? To tread on the scorpion, the snake, the serpent. Ano yung serpent and the scorpion? Yan ang mga demonyo, mga gawa ng kaaway na nagre-represent ng scorpion. So, tingnan natin mga kapatid, ang church na hindi nagpapalayas ng demonyo is not using their power. The church na hindi nagmo-move sa pagpapalayas ng demonyo ay hindi ginagamit ang kapangyarihan niya na ibinigay sa kanya ng Lord. Alam niyo po, ang mga witches, albularyo, mga human, psychic, nagpapalayas din sila ng demonyo. Pagkita naman nagwawala igagapos nila. Tuturo ka ng i-injection para mahibas-basan. Ang mga albularyo naman, sila po ay gumagamit sila ng exorcism. Sabihin natin, exorcism. Yung exorcism, yan ang term na ginagamit nila sa pagpapalayas ng demonyo. Pero yung biblical term na ginagamit natin, anong katumbas nun sa biblical term? Deliverance, diga? Sa mga witches o sa mga albularyo, nagpapalaya sila ng demonyo gamit ang exorcism. Kaya kita nyo, may mga inilalagay na bala dito, mga puspuro, mga palito, di ba? Pinapapatakan ng kandila, ng mga crucifix, buntot pagi. Ang tawag doon, exorcism. Pero kapatid, sa atin, hindi na kailangan buntot-buntot pagi, mga bala-bala. Jesus lang, enough na. Hindi nga hinahawakan, no touch. Nakuha po ba ninyo? Naalala ko po, medyo matagal na ito, naikwento ko lang, Sa isa po naming place sa Pangasinan, meron po doong school na nasapian po yung estudyante ng demonyo daw. So, nagwawala. Matagal na, ilang linggong nagwawala doon sa barangay na iyon. So, tinawag po yung pastor. Pastor po ang tinawag, na magpalayas po ng demonyo. Alam niyo po yung tinawag na pastor, may libro pa ho yun sa PCBS. Pinalayas niyang demonyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Ang demonyo po ay hindi umalis. Alam niyo nung ang demonyo ay hindi umalis. Alam niyo ang ginawa? Tanungin niyo ko, ano? Siya ang umalis. Sayang, pagkakataon na sana. Kung umattend lang sana yon ng asaw. Ay di, ang tinawag na lang, pare. Pumunta nga yung mga madre. May daladalang mga agwa bendita. Winisik-wisik na ganyan. Naubos na yung agwa bendita. Hindi lumayas yung demonyo. Ngayon, meron po doong nakakakilala na sa JA1, tinawag yung ating isang sister, hindi pa siya pastor nung time na yun, tinawag siya, in-excuse muna sa trabaho niya.
At pinuntahan, di nakita nga niya yung hawak-hawak niyang gayaan, yung kinahawak ng mga maraming tao. Sabi pwede kang bitawan na lang muna ho ninyo. Hindi nga't nagwawala. Bitawan niya na lang muna at kayo magpahinga muna at kayo tingin ko'y pagod na Ayoko nga Siya, kayo magmerienda muna ho. Alam ninyo, wala pang 5 minuto. Umalis na, kaluluwa lamang pala ng hapon. Sino dito ang masaya? Dahil kabilang siya sa simbahan na ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pinapanis, hindi pinupuro. Pangatlo, God's power transforms our lives. Sino ang naniniwala doon? Habang nasa Kanya, nag-ooperate ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya, marami pang babaguhin yung kapangyarihang iyon na nasa sa Kanya. I doubt sa mga taong nagsasabing may kapangyarihan ng Diyos, pero puro naman hangin ang dala. PhD. Si Paul nga dati, nung unang maborn again si Paul, pinipilit niya ang kanyang sariling mapabilang agad sa mga apostol. Kaya bago-bago pang born again, gusto agad maging bishop. Pero habang tumatagal siya, sa power ni Lord, ang nabasa ko, 1 Corinthians 15:9, I am the least of the apostles. Habang tumatagal, nabasa ko, Ephesians chapter 3 verse 8, I am less of the least of the all saints. Dati, sa apostle, niya inihilera. Ngayon, sa mga believers na, pababa siya ng pababa. Pahambol ang pahambol. 2 Timothy chapter 1 verse 15, ako ang pinakamasama na sa lahat. Kita ninyo mga kapatid, na kapag ikaw ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, hindi mo ipinagyayabang ang iyong kakayahan, kundi ang iyong pinagmamalaki ay yung kakayahan ng ginagawa ng Panginoon sa iyo. Di nga sabi ni Pablo, hindi yung aking galing, talino, kaya ang Diyos ang dapat ipagmalaki ng sino mang may gustong magmalaki. Di ba sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30 to the following verses, 29-30. Ang Diyos ang dapat ipagmalaki ng sino mang may nais malaki. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa iyo, hindi lamang gift ang dala niyon. Meron din yung dalang 9 fruit of the Holy Spirit. May pagpipigil sa sarili, may kapayapaan, katiyagaan, pag-ibig, kabaitan. At ang bunga ng Espiritong yon ay pagbabago sa ating buhay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, naalis na ang ating talukbong. Ginamit niya nga yung eksena nung si Moses ay humaharap kay Lord. Nag-aalis ng talukbong, tapos makikita yung ningning ng Diyos, may encounter si Lord, tapos pag nawawala na, ibig sabihin yan, pag humaharap ang tao sa Diyos, naalis ang talukbong. Tapos ginawa ni Pablo na ilustrasyon. Nung nakilala natin si Kristo, nawala na ang talukbong ng ating isipan. At nakikita na natin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Sino dito ang nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa simbahan niya, sa church niya, sa buhay niya? Sabihin mo sa iyong katabi, buti naman, naalis na ang iyong talukbong. Ang daming ang mga church, hanggang ngayon may talukbong pa rin full gospel daw sila. Pero hindi naman naniniwala sa pagpapalayas ng demonyo. May talukbong. Sabihin mo sa iyong katabi, may talukbong. Ngayon, sabi na alis na ang talukbong at nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ito ay saan galing? Mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Na siyang bumabago sa atin hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Kaya pag ikaw ay kinikilusan ng kapangyarihan ng Diyos, dati nag-umpisa ka sa church, masama ang ugali, pangit ang ugali, maramdamin habang tumatagal ka na ginagamit ka ng Lord, pahambol ka ng pahambol, pabait ka ng pabait. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat bumait ka na. Lalo ka na kung malapit ka na sa alas 4, nasa alas 5 ka na, bumait ka na talaga. Yung iba nasa alas 6 na masungit pa rin Hindi yata yan, baka yan may talukbong pa. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tunay na tanda ng kilikilusan ng kapangyarihan ng Diyos, nababago ang buhay. You cannot transform the lives of other people unless you experience it in your life. Amen?
Pang-apat, God's power will give us strength to overcome trials and temptation. Kapag po kayo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, the enemy will always challenge you. The enemy will always challenge you if you have the power of God within. Bakit? Kasi hindi niya hahamunin yung alam ni Satanas na kanya talaga yon. Si Jesus po, after na siya mabaptize, na filled ng Holy Spirit, sa Matthew chapter 4 verse 1, and the Spirit of God brought Him in the wilderness to be tempted by the enemy, to be tempted by Satan. Ano yun, pastor? Parang contradict ata na tinuro ni Lord na, Lord, lead us not into temptation, but delivered us from evil. Amen. Tapos ito, the Holy Spirit brought Him in the wilderness. Bakit ganon? Ganito po yan, kapatid. Kaya ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, hindi para tumago, kundi para maging offensive ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen? Hindi para maging talunan, kundi para talunin ang gawa ng kaaway. Yun ang purpose noon. To trample down the snake and the scorpion. Dahil sino pa ang lalaban kay Satanas? Kung tayo rin namang church na may binigyan ng kapangyarihan, ay hindi din naman lalaban at gagamitin yung kapangyarihan. The enemy will challenge us, will challenge you. But fear not. Sabihin mo sa iyong katabi, fear not. Bakit? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, God is faithful to His promise. He will not allow you to be tempted beyond your power to remain firm. Sabihin mo sa iyong katabi, God will not allow you to be tempted beyond your power, beyond your dunamis. Hindi ka itatapat ng Diyos sa alam ng Diyos na wala kang kalaban-laban. Ang mga boksingero ho, hindi ho sila isinasabong, inilalaban doon sa mas malaki sa kanya. Halimbawa, bakit si Pacquiao hindi labanan si Tyson? Kasi hindi po pwede yun. Dapat, pareha silang timbang. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ito yan The intensity of your trials and temptation depends upon the measure of God's power in your life. Di ba sabi, He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. But when the time you are put to the test, He will give you what? Dunamis, strength to endure it. Malalampasan mo yan, makakalabas ka diyan. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayong problema, pagsubok, nagse-serve ka naman kay Lord, sumusunod ka sa Kanya, and yet may persecution, hinahadlangan ka ng iyong asawa, kamag-anak, kaibigan, I am telling you, God is faithful. He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. In fact, when the testing and trials came to your life, He will give you strength to endure it. Makakalabas ka. Mayroong way si Lord para makalabas ka dyan at makatakbo. Amen? Ang purpose ng kapangyarihan ng Diyos ay para tayo palakasin kapag tayo nanghihina. Sino dito ang inaamin niya na may time sa buhay na siya'y nanghihina? Minsan nadadown ka dahil sunod-sunod ang iyong problema. Ikaw ay nadadown dahil ang dami nagpe-persecute sa iyo. Sa nangyayari at naririnig mong balita. Kulang na lang, mag-give up ka na at ayaw mo nang umattend. But I am telling you, you need to activate the power within. Activate, just activate. Hurabasika malabakanda, romasika ba, activate. Sabihin mo sa iyong katabi, activate your power. Paggising mo pa lamang sa umaga, hurabakatabaya baba, sondora baba, activate. Sabihin mo sa iyong katabi, activate. At lulutang ka mula sa ilalim. Hallelujah. God will raise you up. You will soar high and fly like an eagle. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I have the strength, I have dunamis to face all condition. Sabihin nga natin, I have the strength to face all the condition
kahirapan, persecution, pressure, sakit, problema. I have the strength to face all the condition through the power of Christ that He give me. Hey, sabihin natin, pag may problema tayo, I have the strength to face all condition by the power of Christ gives me. Hindi mo na kailangang mag-travel around the world para kuhanin kung nasaan ang power na yon. Hindi mo na kinakailangan pumunta sa Israel para kunin yung power na yon. All you have to do is activate the power within. Begin to worship the Lord. Begin to pray. Lumuhod ka lang. Mag-worship ka at sabihin mo, I sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness. O rasikama, hundarabakata. At mararamdaman mo ang iyong espiritu bumabangon, nagwawala. O rabababa, parang mga gulayat, parang mga walls na nagsisibagsakan ang lahat ng mga problema mo. Hurakatatatatasikama. Come on, begin to open your mouth and speak in tongue. You problem, you mountain, speak to your mountain. Come on, speak to your mountain. Hurabasikama labakanda. Kayong nasa sa itaas, come on, activate your spirit. Huramasikama labakanda. Sige, activate. Habang nakikinig ka, if you want to activate your spirit, hindi ka lang nagsusulat, hindi ka lang nakikinig. Huramasika, hundosondodolo, yendododo. At habang nakikinig ka, God will fill you with another power, dunamis. Hallelujah. Begin to shout, hallelujah. Begin to shout, hallelujah. Sabihin mo, I have the great power. I have the power within. Use it. Bakit? Mapapanis yan, kakalawangin yan, mapupulok yan. Pero sa JA1, hindi natin pinupulok ang kapangyarihan. Habang ginagamit natin ang kapangyarihan, patindi ng patindi ang kapangyarihan ng Diyos na ibinubuhos. God's power attracts wealth in your life. Sinong naniniwala doon? Kung kaya mong magpalayas ng demonyo, kaya mo ring tawagan ang blessing na pumunta sa bahay nyo. Same power ng pagpapalayas ng demonyo, yung power to attract wealth in your life. Kaya ang church, ang believers na nagmo-move, nag-activate ng power ng Lord, ay hindi maghihirap ang buhay. Walang JA1 people na nag-activate ng power ni Lord sa kanilang buhay na naghihirap. Yes, pwedeng nag-start ka ditong mahirap, pwedeng nag-start kang walang-wala, but I am telling you, hindi habang panahon na mahirap ka as you use your power within, as you activate the power. Ang sabi ng Deuteronomy, chapter 8, verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Kung naniniwala ka na meron ka nun, tumayo ka at sabihin mo, I have the power to get wealth. Yung iba pakahirap sa pagtatrabaho, yung iba pakahirap sa pagninegosyo, pero ikaw paupo-upo lang dito, paupo-upo lang dito, may dumarating. May dumarating. Yung iba dito, paupo-upo lang, pa-trade-trade lang, may dumarating. Pa-contact-contact lang, pa-text-text lang. Ang bilis ng blessing, ang dali. That is the power of God. Use it for your benefit, for the glory of God. Sabihin natin, I have the power to convince wealth. Mga pastor, mga leader, kapag walang-wala tayo at gipit na gipit tayo, hindi mo kailangang magparinig sa tao o sa miyembro. Ang kailangan mo lang, iparinig sa Diyos. Gawin ang pinapagawa ng Diyos. Bakit? Kasi ang employer mo ay ang Diyos. Alam mo, sister, puti kayo, may masarap na ulam. Alam mo, favorite ko rin yan. Sister, ang ganda naman ng bag mo. Alam mo, ganyan-ganyan yung ipinagpe-pray ko kay Lord.
Ganyan ang kulay. Sabihin mo, sister, wag mo nang sabihin mo, parihingin mo na lang. Alam mo, nakakairita. Kahit mga giver, di ba minsan ganon? Kahit giver ka, at hindi ka kinukonvict ni Lord, kita mo, parang ang bigat sa'yo na pastors, leaders, di natin kailangan magparinig. Ang ginagawa natin sa church, I just preach faith, I just preach hope, I just preach life and encouragement. At pag yung mga tao ay na-encourage, magtatrabaho yan. At pag yan ay nagtrabaho, uunlad yan. At kahit hindi ka magparinig, tiyak, magbibigay yan. Just use the power within to inspire, to bless, stir up the faith of people. Kapatid, kapag nagpaparinig ka, you are just using human power. At ang resulta nun, aalis lang sa iyo ang iyong miyembro. Lilipat sa iba. Doon na lang tayo sa JA1 Dagupan. Hindi nagpaparinig ang pastor, nagpapalakas lang, nag-i-encourage. Doon tayo magtanim, doon tayo magbigay. Hallelujah! Bakit? Kasi ang Diyos ang kumakausap. Sabi ng Acts chapter 4 verse 33. Ano ang sabi? With great, isigaw ninyo, with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung gusto mong bumaha ng pera sa church mo, all you have to do is use the power, great power. Preach about the resurrection of Jesus Christ. Preach that your God is alive. Preach that God is a God of hope. Preach that God can heal. Preach that God can restore your life and businesses. Hallelujah. At pag may na-inspire dyan, hallelujah, at na-bless, hindi po pwedeng hindi gaganti sa simbahan yan. Palakpak kay Lord. Alam mo, may na-inspired, may na-bless. Nagbenta ng mga lupa. Kinunbik ni Lord. And they brought the money. Sabi, they brought the money from the sales and put it at the apostles' feet. Kaya nung panahon nila, may taniman na, hindi lang ngayon. Pero wala kayong makikitang, wala bang hinihipo si Lord dyan? Uy, walang nakarinig. Huy, misis, pag ako'y magpipreach na sa Sunday, ay ikaw ang unang-unang tatakbo para pangkate, para yung mga tao sumunod na din. Ako'y naniniwala pag kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, kahit hindi mapauna ang misis, uunahan ng mga miyembro ang misis. Sila ay magtatanim. Bakit? Kasi naramdaman nila na kapag papalakas ang mensahe ng Diyos, hindi kayang bayaran ng offering, hindi kayang bayaran ng tithes, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng sigla sa kanilang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, you have the power to attract wealth. Alam nyo, ginagamit din yan ng mga motivational speaker, ng mga secular word. Just think positive. Do a positive thing. Believe in your potential and the universe. Diba? Kapatid, iba dito, they are using the human power. At makikita mong resulta. Pag human power ang ginamit mo, ang mga tao, ay parang walang sigla. Pero pag ginamit mo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo maiisip, ubos akalain. Akala mo yung miyembro mong pinakamahirap, sila pala ang pinakamalaking magbibigay sa gawain ng Diyos. Yes! Totoo yun. Now, God's power serves as our protection. Naniniwala po kayo? Sinong agree doon? Sinong nag-a-agree doon? Na kapag nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, wala kang dapat nakatakutan. Luke chapter 10, verse 19. Ano ang sabi? Nothing shall by any means hurt you. Kung kaya kang bigyan ng Diyos ng kapangyarihan, kaya ka ng Diyos ingatan. Pag ikaw ay may kapangyarihan ng Diyos,
you are the most target of the enemy. Kasi hadlang ka sa kanya mga plano. But I am telling you, fear not, you are the most target of His protection. Si Paul, 3 beses siyang binugbog na ginulpe ng 40 beses. Nabuhay pa rin. May 40 lalaki na nagkaroon ng deklarasyon na hindi kakain hanggat hindi siya napapatay. Pero hindi siya napatay. Namatay sa gutom, yung naghahanap. Hindi siya nakita. Nampong siya'y sumakay sa bangka. Nawasak ang bangka ilang beses. Pero siya po'y nabuhay pa rin. I believe that is because the power of God is operating with him. At nung siya po ay nasa Malta, nagdidikit ng apoy, biglang lumabas po ang kobra at tinuklaw siya sa kamay. Pero kanya lamang po itong ipinagpag. Bakit? Kasi may protection ng Diyos sa mga pinananahanan ng kapangyarihan ng Diyos. The power of God within you serves as your protection as long as you are doing your mission, as long as you're walking to the will of God. I am telling you, God's power will protect you wherever you go. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 5, dahil kayo'y sumampalataya, ano daw? Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sinong mag-iingat sa atin? Isigaw ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag meron kang kapangyarihan ng Diyos, meron kang supernatural protection from Him. Sa New Living Translation, God is protecting you by His power. Yung ating bishop, sabi niya siya'y na siksik na ng bus, siya'y na lason, siya'y na bundol at kung ano-ano pa. Pero mapapansin natin, dahil meron siyang kapangyarihan ng Diyos, iniingatan siya ng kapangyarihan iyon. Sabihin mo sa iyong katabi, habang ang kapangyarihan iyon ay nananatili sa iyo, the devil can touch you. Jesus said, God is saying to the devil, hey, don't touch the apple of my eyes. That is my anointed. Ang palatandaan ng Diyos para ingatan ka ay ang kapangyarihang kumikilo sa buhay mo. Now, before I end, noong pong 1 month ago, nagkaroon po kami ng couples night. So ginawa po namin araw ng Friday. Ginadar namin mga couples, almost mga 60 couples po yung amin pong na-ministeran and na-inspired po namin yung mga couples na yon. And imagine niyo kung yung 60 couples na yon na-inspired, ilang pamilya din yon. Tama? At nung ako po umuwi, kaming mag-asawa, kami tuwang-tuwa. Bakit? Kasi ang ganda ng ginawa ng Lord, nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng breakthrough sa marriage po nila. So, hindi po ako nakatulog that time. Talagang na-overwhelm ako sa power ng Lord. So, the following day, Saturday yon. So, kailangan kong gumising po ng maaga dahil may mentoring sa mga pastor from 8 to 3 p.m. So, magtuturo po ako, magtuturo po yung miss ko. Tinuturuan po namin yung mga pastors natin kung ano po ang gagawin po nila sa mga ministry po nila para po ito ay mag-grow. Kinukoach po namin. So, ang ganda na naman po ng ginawa ng Panginoon. Imagine kita ninyo, kapag ministeran ko po ang mga pastor, naministeran ko rin po ang kanyang mga members. Di ba? Imagine mo po, ang nag-gather po, 40 pastors, mga pastors po natin. Imagine nyo pagbalik sa kanyang satellite churches, di ang buong Pangasinan ay mati. Di ba? Di ba gano'n? Ang daming pastor na yon. So, ano na naman ako, high na high. Alam nyo ba yung gano'n? Yung high na high ka. Hindi naman ako bumanat ng fentanyl, Holy Spirit lang. High na high. Hindi rin ako nagpulburon. Holy Spirit lang talaga. Tapos, nung gabi, Saturday yon, nag-prepare na naman po ako para naman po kinabukasan. So, Sunday. So, nag-preach po ako ng first service sa Dagupan. Then, pagkalipas ng 15 minutes, nag-preach naman po ako ng second service naman. So, pagkatapos po ng lunch, pumunta naman po ako sa isang bayan, yung malapit lang po, isang sakay lang. Tapos, nagturo naman po ako ng discipleship training. So, yung pong mga leaders, tsaka po mga pastors ay minentoran po natin para ma-equip sila, para sila ihahayo din. Okay? So, right after that, kailangan ko tapusin ang aking pong pagtuturo ng
3:30 dahil alas 4, kailangan ko po namang mag-minister sa Manawag. So that time, nagsisimula po kami na mag-start po ng gawain sa Manawag. Nag-start po kami ng small group doon because we are believing and declaring na Manawag is for Jesus. Hindi para sa kay Manawag. Di ba? Manawag is for Jesus. So, ngayon po, ang nangyari pong yun, kailangan ko pong mag-drive. Mag-isa lamang po ako. Malapit na po ako dun sa place na isa pong office ng isa po nating kapatid. So, sabi ko, malapit na. Bigla po ako may narinig na salita 3 beses. Sabi niya, si Makarika. Ano kaya yun, kako? Si Makarika. Tapos mamaya, bigla po akong inantok. Tapos bigla po akong na mental block po talaga ako. Hindi ko na alam po ang nangyari. Tapos mamaya, bigla na lang po ako nagising. Boom! Sabi ko, Jesus' name! Nabangga na po pala ako. Ako po nabangga. Sabi ko, paano nangyari yun? Alam niyo ho nangyari? Wasak ho yung sasakyan. Ang pakiramdam ko ho sa loob, para ho ako naka-airbag. Feeling ko ho, nung mabangga ako, para ho ako may driver dito sa aking kaliwa na ako ho ay natutulog ng mahimbing. Tapos ako po ay lumabas. Sabi ko, Panginoon, buti hindi ako napakaliwa. Buti hindi ako napakanan. Buti bumangga ako doon sa harap. Pagkasakay, nung sasakay doon sa jeep, bigla daw po akong dumating na ano ko, sabi ko, buti. Lord, napakabuti mo. Nandyan po talaga ang kamay po ng Panginoon. Wasak po sa sasakyan. Alam niyo po, kinokot ko po lagi yung promise ng Lord sa Psalms 34 verse 19 hanggang verse 20. Na ang sabi po niya doon, may the righteous may experience many trouble, but the Lord deliver them from them all. He protect their bones and no one will be broken. Alam niyo, wala po akong kagalos-galos. Sabi ko, Lord, kung hindi mo ako iningatan ngayon, wala na ako sa kumbensyong ito. Wala magpapatawa dito, maglululundag at magsisisipa. Habang nag-preach. Sabi ko, Lord, tunay nga may plano. Alam niyo po yung word na si Makarika. Noong pong ako youth pa, tumira ho ako dyan sa student center. Nakamit ko po dyan din tumira noon, yung si Jimel na na satanista noon. At naikwento niya nga pala sa akin, di ko naalala, na yun hong salitang Makarika, yan daw ho espiritu ng antok na kanilang binabanggit sa ritual para daw po makatulog ang mga nakikinig na tao sa simbahan. Yung espiritu ng antok na sinasabi niya, si Makarika. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, si Makarika. Lumayas ka! Sabi niya yon, hindi ko naman alam eh. Ni-research ko nga sa Google pagkatapos nung si Makarika, hindi ko, pero doon ko naalaala, yun nga pala kaya ako biglang inantok at ako ay nakatulog na. Mabuti na lamang po, una, pinroteksyonan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, naka-insure yung sasakyan. Kaya kung hindi pa naka-insure ang sasakyan ninyo, lumapit kayo sa akin mamaya. Ayos na uli yung sasakyan. Sabi ko, nung nangyari sa akin, Lord, magpapahinga muna po ako na paghayo papunta doon. Alam niyo po, ang Manawag po mga kapatid, yan po isa sa pinakamalaking stronghold sa Pangasinan. Dinadayo po yan ng mga taga-ibang lugar, mga para din Quiapo, yung mga taga Batangas na papunta po doon, nagbibisita iglesia, at sila po ay nagdadasal doon kay Manawag. So yan ang isang pinakamalaking stronghold. At ako'y naniniwala, hindi papayag ang demonyo basta ka lang papasok doon basta-basta. Kinakailangang ikaw ay makipaglaban muna sa Kanya. Katulad ni Jesus, nang si Jesus po, mga kapatid, ay mapuspos ng Espiritu, dinala sa ilang. Alam niyo po, hindi para ipatalo, hindi para ipagapi sa kaaway, para gapiin ang kaaway. Sabi ko, Lord, itutuloy ko po ito. Nagbayad na ako dito ng buhay, malaki ng presyo, hindi ako papayag na walang gawaing titindig dito sa Manawag. So, may dalawang team po tayo na minentor. Isa po sa east part ng Manawag at saka po sa west part. So, sabay-sabay po silang humahayo. Pagkatapos po ng service, it's hayo time sa hapon. Yun po ang aming pong ritual. Hapon, hayuhan yan, outreach yan. Mga kapatid, sabi ko, nagpe-pray ako, Lord, hindi muna ako sasama, baka mawala ang tanglaw ng Israel. Papalakas muna ako, Lord. So, sabi ko, Lord, hindi po ako papayag. Kahit po sila ang humahayo, kasama kanila, Panginoon, mas matindi ang gagawin mo sa kanila. Alam niyo po, after a month, umabot na po ng almost 100 ang dumadalo po ngayon po doon. And growing.
Tunay po na kapag kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, iingatan ka, at hindi lang iingatan, ipapakita pa niya ang kanyang kapangyarihan. At ako po ay nagulat dahil sabi po ng mga kapatiran natin, kapag daw po sila ay nag-share, wala daw pong kumukontra. Ha? Akala ko ano doon ang tao, mahirap akayin. Yung pala po, harvest na. Harvest na pala po sa lugar na iyon. I am telling you, hallelujah, pagbawalan ka man, harangin ka man ng demonyo, the power of God, sabihin mo sa iyong katabi, the power of God will go with you and He will demonstrate the power of God. Kaya sa May 3, kami din po doon ay magko-crusade ng inner healing and deliverance. And I am collecting your prayer na may gawin ang Lord doon. Hallelujah. Tatapatan natin. Kung makapangyarihan si Manawag, mas makapangyarihan si Jesus na gumagawa ng himala. Even si Manawag will bow down in the name of Jesus. How many of you believe that? Sa Efesos, meron din po silang Diana, Princess Diana na sinasamba ang taga-Efesos. Pero nung dumating si Paul, nag-demonstrate ang signs and wonders ang Panginoon. Hallelujah. Yung mga nananampalataya kay Diana na convert, naging Christian. Hallelujah. Kapatid, walang stronghold na po pwedeng manalo sa kapangyarihan ng Diyos. As long as you are walking and doing God's mission, God's power will protect you. Now, how to unlock the power within? Are you excited? Are you ready? So, balikan natin po mga kapatid, yung pong John chapter 7 verse 37 and 35. Basahin natin sabay-sabaw. 1, 2, 3, go! Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, bilugan ninyo sa inyong Bible, sa inyong iPad, yung word na nauuhaw. Ang nauuhaw, sabihin natin nauuhaw, ay ano daw? Lumapit sa akin. Kulayan natin yung salitang lumapit. At kulayan natin yung salitang uminom. At sabi mula sa puso, kulayan natin yung salitang nananalig. Bakit? Sabi, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sinong naniniwala? Ngayon may dadaloy. Hindi galing kay Pastor Cleo, galing sa Holy Spirit papunta sa iyo. Anong dapat nating gawin? Number 1, you must be thirsty for God's power. Yes, kahit ilang beses nating basahin ang Bible, kahit ilang beses tayong mag-altar call, kahit ilang beses tayong magpa-lay hands, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi gagana sa iyo unless na magkaroon ka ng hungerness and thirstiness for the power and presence of God. Why? The Bible says, He will fill the thirsty with good things. If you are thirsty, then good things is yours. Pangalawa, anong kailangan mong gawin? Draw near to the source. Real source of power. Hindi kay Mount Apo ka pupunta o Mount Makulot. Pupunta ka at kukuha ng agimat. Lalapit ka kay Jesus. Ang nauuhaw, you must be thirsty, ay lumapit sa akin. Draw near to the source of power. At uminom at mula daw sa puso ng nananalig. Anong ibig sabihin niyan? Believe that God's power is always available to you. Sinong naniniwala na yung kapangyarihang meron ng ating bishop na kanyang kinukwento lagi sa atin tuwing camp, tuwing services, yun din ay available para sa lahat ng JA1. Package ho yun. Hindi lang para sa kanya, para sa atin din yon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, that power is available for you. All you have to do is to believe. Lord, yung anointing na meron ng tatay ko, meron din ako noon. Kung ano yung anointing na meron ng ating tatay sa spiritual, yun din ang anointing na meron ang kanyang mga anak.
Sino ditong naniniwala? Sino ditong tinatanggap niya sa puso niya? Anak siya ng JA1. Ni Jing, Art, at saka ni Isagani. Joke lang. JA1. At ang pang-apat, sabi, uminom. Sabihin natin, uminom. Receive the power of God in your life. You must be thirsty, draw near to the source, and believe that the power of God is available for you, and receive it with all your heart. Sino dito ang gustong may matanggap kayo? Alam nyo, next generation, ako'y naniniwala kung gaano katindi ang ibinuhos ng Diyos sa mga reverend natin. I am telling you, mas matindi ang ibubuhos at ipagkakaloob ng Diyos na kapangyarihan sa inyo. Because we are living in the last of the last days. Living in the last of the last days. Naalala mo niyo ba si Jesus? Dapat sa huling araw ng kasal, mababa, low class na alak ang ibibigay. Binaligtad ni Jesus, ginawang sa pahuli masarap. I am telling you, mas masarap ang gagawin ng Diyos sa inyong panahon. Pero makinig kayo, tingin kayo dito mga kabataan. You must be thirsty for the presence and power of God. Higit pa sa pagtitiktok. Baka naman niya mas madalas pa ang pagtitiktok ninyo at kung ano-ano. Hindi mo matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos doon. Yan ay pag nakaluhod ka, nagwa-worship ka, nagpe-pray ka, nagpa-fasting ka. Hindi dahil sa fasting ka, hindi dahil sa luhod ka, kundi dahil nakakonect ka sa Kanya. May mga fasting, nagda-diet laang, nanonood ng TV. You are not fasting, you are just in a diet. Hindi ganon. Tayo ay kukonect talaga sa Kanya. You must draw near to the source. Believe that kind of power is available to you. Bakit? Lord, kung hindi mo ipapasa sa amin yung ganong anointing ni Bishop, pag si Bishop ay lolo na, hindi na makakayat sa bundok, sino pa? Di kami. I believe hindi sa unbeliever ibibigay yan. Ha? Alam mo, meron akong nabasang book na sabi ay The God's General. Ang mga great men pala na may matitinding anointing, ha? Pag sila nawala na dito sa mundo, halimbawa tumanda na sila, kinuha na sila ni Lord, yung anointing nila hindi bumabalik sa langit. Yung anointing nila floating, naghahanap ng mapapasahan. Naalala ninyo, si Elijah, nung umakyat siya, hindi niya dala ang kapangyarihan, naghahanap ng mapapasahan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang kukurap. Nung umalis si Elisha, naalala niyo ba na hindi nadala sa langit yung kapangyarihan ni Elisha? Nasaan? Na doon sa bangkay, humanap pa ng patay. Nabubuhay ng patay. Ha? Ano pong ibig kong sabihin? Nung si Jesus ay umakyat sa langit, hindi niya dinala ang kapangyarihan sa langit. Tumawag ng mga disipulo. Hallelujah. JA1 people, God is looking in this place. Sino ang papasahan ng kapangyarihang yon? Tumayo ka, tumindig ka, kung nauuhaw ka, sabihin mo, Lord, ako po yon. I will never leave this camp until you filled me. I will never leave this place until you restore me again. Kung matagal kang nanghina, kung matagal kang nanlupaypay, tinamad ka nang mag-pray. Sino ditong nabaptize kagabi? Sino ditong hindi pa? Ha? Sino ditong inaasam niya? Huwag kang papayag na matatapos ang konbensyong ito na dumaan lang sa iyo na parang walang nangyari. Maging uhaw ka, maging kagaya ka nung isang babae na nagwawala. Maging kagaya ka ni Bartimeo. Jesus, Son of David, have mercy on me. Maging kagaya ka ni Jacob. I will never let you go until you bless me. Ngayong umagang ito, ganun ka dapat. Ganun ka dapat. Yung parang nanggigigil ka. There's something inside you na parang sasabog.
That is the power of God. Kailangan lang ma-unlock. At ngayong oras na ito, i-unlock ng Diyos lahat ng nakakandado sa buhay. Now, sige, come on. Come on. Sino dito ang gusto na ma-unlock? Lord, gusto ko po, Panginoon, na ngayong pong araw na ito, hanggang sa katapos-tapusang huling araw ng konbensyong ito, ma-unlock sa akin kung ano yung bagay na nakatago sa akin, na nakakulong hanggang ngayon na hindi ko magamit-gamit. Ma-unlock dahil sa kasalanan. Yung iba na-unlock dahil sa doubt. Yung iba na-unlock dahil sa fear. Ngayong oras na ito, lahat ng yon na nakakakandado sa iyo ay bubuksan ng Diyos. May mabubuksan. Ang inyong mga paningin mabubuksan. You will see vision. Ang inyong mga bibig makakawala yan. Yung dating mahiyain ka, makapagsasalita ka, you will begin to prophesy. Yung mga hindi nag-speak in tongue, out of your belly, the rivers of living water will flow. Kapatid, yun lang nauuhaw. Yung talagang desperate, desperate. Kung kaya din nyo lang pumunta dito sa unahan. Not me, hindi ako ang source. Yes, I will just answer and connect you to the real source. Yung nauuhaw kayong sinasabi mo, Lord, gusto ko pong may ma-unlock. Ang tagal ko na sa church, pero parang hindi ako nagagamit. Lord, ang tagal ko na sa church, pero parang nakalak ang aking bibig. Ang tagal ko na sa church, pero parang nakagapos ang aking mga paa. Yes, mga reverend, mga pastor, Rev Edwin, Rev Marcel, Rev Jerry, yung mga Rev. Yes, tulungan po natin sila. Hallelujah. And let's allow the Holy Spirit na ma-unlock sa buhay ng mga tao ito. Nakakita po ako ng gripo, isang malaking gripo, na ang poset ay biglang pinihit na ganyan. Yung gripong walang tolo, bigla pong bumulwak po ang napakalakas na tubig. At yung pong drum, yung pong mga drum na walang laman, ay bigla pong nagkaroon po ng laman. Be ready. Maaring ang drum na yon ay ikaw. Maaring ang drum na yon, pumunta ka dito na ikaw ay empty. Pumunta ka dito na ikaw ay igang-iga. Huwag kang papayag. Kayong nakatayo dyan, pagkakataon na ninyo ito. Kung hindi pa po kayo nag-speak in tongues, get ready, be thirsty. Kahit hindi kayo napapatungan ng kamay. Kahit di pa kayo napapatungan ng kamay, basta't nakatungtong kayo dito. Hallelujah, the Holy Spirit will minister you. Sige, out of your belly, the rivers of living water will flow. Ayan na. Binubuksan na ng Diyos. Ang gripo. Palakas ng palakas ang pihit. Palakas ang pihit. Sige. Begin to speak in tongues. Tongues. Yalalala. Sige. Out of your belly, the rivers of living water will flow. Sige. Speak in tongues. Get higher. Lord, I will never leave this place until you bless me up. Sige. May parang sasabog sa loob mo. Sigaw mo lang. Ibulalas mo lang, Lord. Lord, sa amin ang iyong kapangyarihan. Sharababababababa. Tongues. Sharabababababa. God's Spirit, God's anointing is rising. May parang leon. You will feel the lion's anointing. Parang bulwak ng malakas na ilog. Sharababababa. Sige. Just sahod lang ng sahod. Inom lang ng inom. Inom lang ng inom. Sige. Inom pa. Sharababababa. Inom pa. Sige, inom. Ang sabi ng Panginoon, anak, matagal kang natuyuan. Nandito ako para bigyan ka ng panibagong tubig. Huwag kang matakot. Ako isa sa iyo. Gagamitin kita. Alam ko, ang tinitibok ng puso mo. Ibigay mo sa akin ang iyong kabalisahan at takot.
Huwag kang titingin sa kaliwa sa kanan. Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Hindi ka lamang mag-aakay ng mga tao papalapit sa akin. Gagamitin kita para ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa maraming tao. Sige, mamabababa. Sige, inom. Inom. Just drink. Just drink. Drink more. Libre yan. Libre ang inom. Libre ang inom. Bababababababa. Libre ang inom. Sige. Sige. Inom. Inom kayo. Inom. 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 Sabi ng Lord, anak, Auring, matagal kang nauhaw. Matagal kang naiga. Pero sa oras na ito, anak, pinupuno kita. Hindi lang hanggang sa labi. Nakita ko isang drum, pinag-aapaw ng Panginoon. At yung talong lupa, yung tuyong lupa na taluyan. At yung nataluyan, mga nanay, nakita ko maraming mga halaman ang tumubo. Yes. Maraming tao ang mabibless sa pamamagitan ng buhay ninyo. At ang kamay na yan ay gagamitin ng Lord para magpatong sa may sakit ng gagaling ang may sakit. Sharabababa. Sige, inom lang kayo. Inom, nanay. Sabi ng Lord, nanay Lolet, huwag mong sabihin ikaw ay may edad na. Si Abraham nung tinawag ko, matanda na rin siya, pero hindi humina ang kanyang tuhod. Nanay, ang sabi ng Panginoon, papalakasin ko ang iyong mga tuhod. Lilipad ka na kagaya ng agila. Lalakad ka ng lalakad, hindi ka mapapagod, nanay. Gagamitin ko ang mga anak mo. Susuportahan ka nila sa iyong paghayo. Ang mga anak mo, ang iyong mga apo, maakay mo sa Panginoon, sabi niya. Magpakatatag ka. Ang iyong panalangin, sabi ng Panginoon, ito'y aking tinutugon. Tanggapin mo. Sharabababababa. Some of you, may pinapalaya si Lord. Receive it. Sister, ay sabi ng Lord, I will bring you into the next level. Nile-level up ko ang gagawin ko sa iyo. Hindi ka nakagaya ng dati. Ako'y gagawa sa iyo ng dakilang himala, sabi ng Panginoon. Pinatatatag kita. Dati, madali ka ma-discourage. Madali kang umayaw sa mga resulta na iyong nakikita. Pero ngayon, pagpapalain ko ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay, sabi ng Panginoon. Magpatuloy ka sa akin. Ako ang gagawa. Ako ang magpapatahimik sa mga taong naninira sa iyo. Pinatatatag kita at pinalalakas. No one can stand against you, saith the Lord. Nanay, Nanay Nora, ang sabi ng Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Minsan sinasabi mong ayaw mo na, minsan parang gusto mo nang sumuko, pero ang sabi ng Panginoon, anak, ako ay gagawa ng matinding bagay sa buhay mo. May malalim, hindi mo pa nakikita. Ang mga tao ay maniniwala sa lahat ng sasabihin mo sa kanila. Ang iyong salita ay parang apoy na kanilang maririnig at sila'y kusang lalapit sa iyo kapag ikaw ay nagpahayag ng aking salita, ang sabi ng Panginoon. Shikarabababahante. Sister, ang sabi ng Panginoon, magpatatag ka, anak, tibayan mo ang iyong loob. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Maraming pagkakataon na gusto mong tumalikod, manghina, mag-give up, sumuko. Pero anak, pinalalakas kita sa oras na ito. Tinawag kita, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Bubuksan ko ang langit para ipagkaloob ang mga pangangailangan mo. Hindi kita pagkukulangin. Ang iyong pamilya ay pagpapalain ko, ang sabi ng Panginoon. 5 days from now, you will experience breakthrough. Uuwi ka sa bahay mo na meron kang dalang apoy, at ang mga taong hindi naniniwala sa iyo dati ay maniniwala sa iyo. Ang iyong bibig ay lalabas ang apoy at tabak na magkabilay talim, ang sabi ng Panginoon. Shikarabakambadabahante. Pastor, ang sabi ng Panginoon, maraming beses na ang kaaway ay gusto kang pabagsakin, patayin, alisin sa kamay ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon sa iyo, anak, pinatitibay kita. Gagawin kong matibay na pader na tanso ang iyong dibdib. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi maglalaho. Maraming beses ka man na nanghina, maraming beses ka man na parang ayaw mo na. Pero anak, tinawag talaga kita.
Tinawag talaga kita wala kang magagawa. Ikaw ay akin. Ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Isuko mo lang ang buhay mo sa akin, gagamitin kita. Akala mo, sabi ng Panginoon, hanggang dyan ka lang. Hindi ka hanggang dyan lang. May maganda akong plano sa iyo, sabi ng Panginoon. Basta tumayo ka, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas ko, ang sabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumayo, iba ng dati mong pangalan. Hindi na ikaw ang dati. Horasika rababababa, horasika laba. Iba ng pangalan. Nakita ko yung word na victory. You are victorious. Sabi ng Panginoon, I am giving you the lion's anointing. Hurasika mamaba. You will crush, you will destroy lahat ng stronghold ng enemy. Yarabasika malahonde. Kuya Dani, sabi ng Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan. Kapag ikaw ay dadaan sa apoy, ikaw ay aking sasamahan, ikaw ay aking iingatan. Ngayon, ako ay magbubukas ng pintuan sa iyong harapan at walang sino man makapagsasara nito. At ang lahat ng aking sinarahan ay wala makapagbubukas. Sinasarahan ko ang pintuan ng impyerno, ang kapahamakan sa iyong buhay. At mula ngayon, nagbubukas ako ng panibagong door of opportunity sa trabaho mo, sa negosyo mo. At gagamitin kita, magpapatutuo ka, patungo sa aking kapangyarihan. At yung kamay mong yan, gagamitin ko yan na gagawa ka ng maraming himala. Brother Dane, you will become a pastor. God is calling you to preach the word of God. Horasika bababa. Horasika mamababa. Horasika mababa. Yes, come on, just drink. Just drink. Abba Father, I entrust these people. Kayo po ang kumausap sa kanila. As they bow down, as they kneel down, my word, that word is enough. One word is enough. One word of Jesus is enough for you to perform miracle in your life. Sandarabaka malabashika. Randodododosika. Yes. Sabi ng Panginoon, pag-uwi ninyo sa mga satellite churches ninyo, you will demonstrate your power para kayong mga gripo na walang makapapatay ng bulos. Oh! Yes, receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Lord, sa iyong wagas na papuri, mula ngayon, Lord, habang nakaupo sila, that power, that anointing will not stop until the coming of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name.